Ikasampung Kabanata. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya at ang buo niyang pamilya ay kumikilala at sumasamba sa Diyos. Siya ay matulungin sa mga Hudyo at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag. Cornelio! Tumingin siya at takot na nagtanong. Ano po yun? Sumagot ang anghel, Kinanulugdan ng Diyos ang iyong mga dalangin at ang pagtulong mo sa mahihirap. Magsugod ngayon din ang ilang tao sa Joppe upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng Upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya ay nanunuluyan sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang kawal na may takot sa Diyos. Isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos ay pinapunta sa Joppe. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppe ang mga inutusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at ibig niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig. Pedro, tumindig ka. Magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa yan, Panginoon. Kailan may hindi ako kumain ng anumang marumi. Muli niyang narinig ang tinig. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay kaagad na iniakyat sa langit ang kumot na iyon. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman sa lungsod ang mga sinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon, at pagdating doon ay tumawag sila sa may pintuan. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang pangitain nang sabihin sa kanya ng Espiritu, May 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Manaog ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila, sapagkat ako ang nagsugo sa kanila. Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, Ako ang hinahanap ninyo. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Kami pinapunta dito ni Kapitan Cornelio. Tugon nila, Siya isang mabuting tao, may takot sa Diyos at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya na isang anghel na ipasundo kayo at pakinggan ang sasabihin ninyo. Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga Joppe. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Doon naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro. Nagpatira pa sa harap niya at sinamba siya. Ngunit sinabi ni Pedro, Tumayo kayo. Ako'y tao ring tulad ninyo. Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay, at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makisama o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit, ipinakita sa akin ng Diyos na wala akong dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan. Kaya't nang ipasundo ninyo ko, hindi ako nag-atubiling sumama. Ibig kong malaman kung bakit ninyo ko ipinasundo. Sumagot si Cornelio, May 4 na araw na ngayon ang nakalilipas. Bandang 3:00 din ng hapon, habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay.
biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, "Cornelio, dininig ng Diyos ang iyong mga panalangin at kinalulugdan niya ang pagtulong mo sa mahihirap. Ipasundo mo sa Jope si Simon na tinatawag na Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simong mangungulti ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao. At salamat naman at kayo'y pumarito. Ngayon ay natitipon kami sa harap ng Diyos upang makinig sa anumang ipinasasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, Ngayon ko lubusang naunawaan na talagang walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo na nagsimula sa Galilea, pagkatapos na si Juan ay mangaral at magbautismo. Si Jesus na taga Nazaret ay napuspos ng Espiritu Santo at binigyan ng Diyos ng kapangyarihan. Saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinapahirapan ng diablo, sapagkat nasa Kanya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Sa kabila ng lahat, siya'y pinatay nila at ipinako sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa ikatlong araw at nagpakita sa mga tao. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin, na noon pang unay pinili na ng Diyos upang maging mga saksi. Kumain kami at uminom na kasama niya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinilaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang Espiritu Santo ay pinagkaloob din sa mga Hentil. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita ng kakaibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, Tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? at iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw.